Isa pa sa mga example na binigay sa atin ng ating khatib, sabi niya, nag-announce ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, may paraiso para sa mga taong, sabi ng Uqasha, sabi niya, ya Rasulullah, sa akin na lang yan. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sa iyo yan, o Uqasha. Sabi ng pangalawa, ya Rasulullah, gusto ko rin yan. Sabi niya, hindi na, naunahan ka na ni Uqasha. Ibig sabihin, every opportunity na meron sila, automatic, ginagrab nila. Kaya, sa level natin, hindi dun sa level nila, sa level natin, meron tayong mga opportunities na sinasabi ng pagkakataon, may naghingi sa atin. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sa iyo yan, o Uqasha. Sabi ng pangalawa, ya Rasulullah, gusto ko rin yan. Sabi niya, hindi na, naunahan ka na ni Uqasha. Ibig sabihin, every opportunity na meron sila, automatic, ginagrab nila. Kaya, sa level natin, hindi dun sa level nila, sa level natin, meron tayong mga opportunities na sinasabi ng pagkakataon, may naghingi sa atin. Sabi niya, Kuya, kailangan namin dito sa masjid namin. Naku, opportunity na yan. Kung hindi mo kayang magbigay, kahit i-redirect mo lang siya dun sa mga may kayang magbigay. Hindi naman always na dapat nasa pocket mo yan. I-connect mo lang yung mga may pera. Dun sa walang pera, meron ka ng kasamang reward dun. Pero bakit hindi natin ina-adjust yung muta? Adjust lang natin. Para meron tayong reward. I-grab natin yung opportunity na makasama tayo dun sa networking na yun. Tama? Networking Yun yung tunay na networking. Kasi kapag ka gumawa ng kabutihan, yung taong nabigyan ng sadaqah, lahat ng kabutihan na yun, magbabounce sa'yo. Isipin mo, kinunik mo lang yung dalawa. Okay? So, yun po yung mga examples na ibinigay sa hadith at mga nauna sa atin. Sabi niya, sa panahon natin ngayon, i-grab natin yung opportunity na binuksan ng Qatar yung pagka-hajj. Imposible kung hindi natin alam ang salitang hajj. Binanggit yun, di ba? Narinig ng lahat? Ha? Hindi mo alam, Abdullah? Alam niyo, Abdullah. Allahu Akbar. Pero, isang beses ako na-catch, pero maraming sablay. Kasi hindi ko pa bago, first time ko yun. No problem. Inshallah, pagbigyan ka uli ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amen! At lahat ng mga brothers dito, inshallah. So sabi ng ating khatib, i-remind tayo, i-grab natin yung opportunity na binuksan ng Qatar na pwede na tayong mag-hajj ngayon. Okay? Pero sabi niya, ito ay obligatory lamang sa mga may kaya. Financially at physically. Ibig sabihin, kung kaya ng katawan, malakas pa tayo, bismillah. Meron ka bang financial capabilities? Hindi pa, wag muna. Pero hindi dapat mag-stop doon kasi sabi niya, sabi yung requirement doon, merong 10,000 na dapat ano yun? O parang i-hold nila ang 10,000 na yun. Ay, hindi ko kaya yun, Ustad. Kailan mo makakayanan yan? Dapat nagpaplano din. Hindi yung sasabihin, ay Ustad, hindi ko kaya. Financially, kasi sabi niya, hindi ko kaya. Pag financial, hindi kaya. Oo, ngayon. Pero what is your plan para maging financially capable kang magbayad ng 10,000? Or hahanap ka ng diskarte na pwede mong gawin yung obligasyon na ibinigay sa'yo ng Allah. Diskarte ba? Diskarte lang, di ba? Focus lang ba? Focus lang tapos. Kung talagang gusto natin, maraming Paraan. kung ayaw, maraming Allahu Akbar. So wag natin i-delay ang obligatory kasi sometimes nakakapag-travel tayo sa iba't ibang lugar. Masya Allah. Yung iba pupunta sa Italy.
pumupunta sa iba't ibang, mashallah, Japan, Korea. Ang dami nilang lugar na napupuntahan, marami silang gustong gawin sa buhay, pero yung obligatory na nasa liog, nasa leeg nila, na obligasyon, hindi matatanggal yan unless i-implement nila ang obligasyon na yan, saka matatanggal sa kanila yung responsibility. So let us plan. Huwag natin i-limit yung mga utak natin sa mga capabilities and potentials natin. Okay? So, ano yung makukuha natin kapag magpe-perform tayo ng Umrah at ng Hajj? Tatanggalin mula sa atin ang poverty, tatanggalin sa atin yung mga kasalanan natin. Allahu Akbar. Sino sa atin ang hindi nagkakasala? Sino sa atin? Kaya nga tayo nandito sa Qatar dahil ano? Kailangan ng pera. Kailangan natin ng pera. Sabi na, binigyan na tayo ng solusyon ng hadith. Sabi niya ano? Mag-Hajj or mag-Umrah. Matatanggal na yung kasalanan mo, matatanggal pa yung kahirapan. Sabi niya, Abdullah, nag-Hajj naman ako, bakit nahirap pa rin ako? Baka may sablay na. Ay, sablay nga eh. So inshallah, i-grab po natin yung opportunity na tayo ay makapag-Hajj kapag kaya. Kapag hindi, inshallah, hindi naman tayo inoobliga dun sa mga bagay na wala tayong kakayanan. Okay? Pero, ilagay natin sa mga puso't isipan natin na iniya natin, magkaroon tayo ng intensyon na makapag-Hajj tayo. Malay natin, dun sa magandang intensyon, bubuksan ng Allah para sa atin ang maliit na daan na makakagawa tayo ng paraan na ma-perform natin yung obligasyon na ibinigay sa atin ng Allah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Nawa tanggapin mula sa atin ang ating pagsala ng Jum'ah. Meron tayong natutunan ng Arabic. So next week inshallah, magsumikap tayong pakinggan muli yung mga words na binibitawan ng ating imam. Abiyaon na. Bismillah, last. Uli yung word. Ako ko. Uno pa. Uno pa. Alhamdulillah. Sarang na service. Okay, so jazakumullahu khairan. I hope meron tayong natutunan sa araw na ito. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalhin doon. Dadalhin natin doon. Binuksan na pala, mag-a-ads na tayo. Bro, mag-a-ads na tayo. Smart! How are you? Gaw. Assalamualaikum, Gaw. Kudsi. Isa niyo. Assalamualaikum Gaw. Hindi ka dari Gaw. Long time no see, bro. Focus lang ha. Sabi mo kay sister, okay na ako. Maraming salamat. Dadalhin doon. Dadalhin natin doon. Binuksan na pala, mag-a-ads na tayo. Bro, mag-a-ads na tayo. Smart! How are you? Gaw. Assalamualaikum.
Mayroong job. Good see. Sa niyo. Assalamualaikum kau. Dali ka dali kau. Long time no see bro. Focus Bro, lang ha. sabi mo kay sister, okay na ako. Maraming salamat.